Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Pasong-paso. Hoy, nasunog ka coffee ang sinungaling at fake news na si Jason Sa. Kilala niyo yan ka coffee? Ayan o, ang mahilig magpakalat ng fake news. Ayan, sunog na sunog siya dyan. E paano? Kinakalat niya na nagkaroon daw po ng code blue. Ibig sabihin naka-standby lahat ng available na nurse at na doktor kailangan magresponde doon sa pangangailangan ng isang pasyente. In this case, ang tinutukoy nila si PBBM kasi emergency daw, emergency. Sinugod daw po yan sa ospital. Nagkaroon daw po ng medical evacuation, in-airlift daw po yan si Pangulong Bongbong Marcos papunta sa isang ospital. Napakasinungaling talaga nito. Oo, matanda na sinungaling pa rin. Ayan. Sunog na sunog itong Jason Sa na ito. Dahil si PBBM, sabi nila may sakit daw. Ano yan? Nagkaroon ng briefing dyan sa Camp Aguinaldo. Nagkaroon ng aerial inspection. Nagkaroon ng interview sa media. At sabi ni PBBM, do I look sick? Uy, pahiya! Anong nangyari? Puro kasinungalingan. Hindi lang yan ka-coffee ha, may isa pa. May sinasabi itong si Jason Sa na hindi daw po makukuha ni Benhar Abalos, ni DILG Secretary Benhar Abalos at ni PNP Chief Marbil si Alice Guo na kasalukuyan pong nasa Indonesia matapos po itong maaresto ng kanilang authority. Sabi niya, ayan daw po malabo pa sa burak ng lubluban ng kalabaw dahil daw po yan dadaan pa sa extradition procedure si Guo. Ano to? Alas 10 expected yung arrival. Ngayong araw po ng Webes. Ngayon September 5, expected arrival po ni Alice Guo kasama si Secretary Benhar Abalos at si Marbil. Di pahiya ka na naman ngayon Tinan mo kaka-fake news ito ni Jason Sa Talaga naman ano kayang pinaglalaban itong mama na ito? Sige, isa-isahin natin yung fake news niya ka-coffee. Hindi ko alam kung bakit may naniniwala pa rin dito sa kabila ng mga kasinungalingan dito. Hindi ito first time, hindi ito second time, for the longest time. Simula siguro nang mapasok siya dyan sa SMNI, sunod-sunod niya nang ginagawa itong pagsisinungaling at panloloko sa taong bayan sa pamamagitan ng kanyang mga fake narratives, sa pamamagitan ng kanyang mga fake news. Yung mga DDS dyan na naniniwala pa rin kay Jason Sa. Ano kayo? Fake news na rin kayo? Isip-isip kayo dyan. Sige, isahin mo na natin. 2 days ago nag-post siya. Ito, ka-coffee. Yan. Kung ngayon nababasa medyo malabo-labo lang yan. 2 days ago, sabi niya, the patient was medivac to an undisclosed safe house. Medical evacuation, ka-coffee, to an undisclosed safe house. Intel went dark. Ayan, mga invento-invento niya lang. Gusto niya lang maging relevant siya. Gusto niya lang mapag-usapan siya. Tinutukoy nilang patient dito, si PBBM daw yan. The patient was medivac to an undisclosed safe house. Sino na naman nagtitip sa inyo niyan? O feeling ko, pinapasakay itong si Jason Sa. Siyempre, anga-anga din itong si Jason Sa. Kinakagat niya itong mga information na binabato sa kanya para magmukha siyang eng-eng online. Kasi halatang halata na nagsisinungaling siya. Isa lang yan sa post niya, hindi niya pa tinantanan yan. May mga sumunod pa, sabi niya, same day. Sabi niya, blue is the color of the evening. Tinutukoy niya dito yung code blue. Mayroon pong medical emergency. Yan, blue is the color of the evening. Mga pahaging niya, pero alam mo kung ano yung tinutukoy niya. Ito pa, Medivac update. Nag-update pa si Mokong. May bago siyang feed, may bago siyang informasyon na ibinigay. Sabi niya, buhay pa siya. Si PBBM tinutukoy niya dito buhay pa siya. Opo, siya nga po. Pero pupungas-pungas na lang. Wow, ibig sabihin, kumbaga naghihingalo na o hirap na ka-coffee. Kumbaga nasa final stages na, pupungas-pungas na lang. Marahil, binigyan siya ng time na makapagsisi. Wow! Tala mo naman kalokohan talaga nito ni Jason Sa. Buhay pa siya. Opo, siya nga po. Pero pupungas-pungas na lang. Marahil binigyan siya ng time na makapagsisi. Actually, dapat si Jason Sa yung bigyan ng time para makapagsisi ito. Dahil puro kasinungalingan Puro fake news ang pinapakalat si PBBM daw, binigyan pa ng time para makapagsisi. Nako, talaga naman hindi na kayo natigil dyan para lang sa mga fake news ninyo. Mapilit nyo lang yung gusto ninyo. Makontrol nyo si PBBM yan. Lahat gagawin ninyo dahil mga sakim kayo sa kapangyarihan. Gusto nyo mabalik ulit kayo dyan sa pwesto. Ito bago. Recent ngayon ka-coffee. Webes ngayon, di ba?
Lumipad sila DILG chief kagabi ate o kaninang madaling araw, no? At si Marbil papuntang Indonesia. Simula nga po ng mapabalita ito na naaresto na po tong si Alice Guo. Nagpost siya 10 hours ago. Sabi niya, Secretary Abalos at PNP Chief Marbil umiiwas sa Senate Ocular Inspection and Hearing bukas or Friday, September 6 sa loob ng Kingdom of Jesus Christ Religious Compound. Kasi nagdeklara ka-coffee, may announcement po ang Senado na pupunta sila dyan sa Davao, dyan sa compound at magkakaroon sila ng inspeksyon. At inimbitahan daw po nila itong si Abalos at itong si PNP Chief Marbil na mag-join sa inspection na yan. O, sabi niya, ayon sa ulat, pupunta silang dalawa sa Indonesia. Nakarating na po, totoong nandun na. Pupunta silang dalawa sa Indonesia para kuhain si Mayor Alice Guo. Totoo naman, yan naman yung purpose niyan. Makipag-coordinate itong si Abalos at itong si Marbil sa authority ng Indonesia. Kasi kung inyong matatandaan din, nag-trending din ito online pero hindi pa naman po verified, wala pa pong official communication na gusto po ng Indonesian authority na iswap itong si Alice Guo sa isa po nilang sa isang Australian ka-coffee na prisoner na naaresto po dito sa Pilipinas. Gusto nilang swap yan pero wala pong official intent, walang official request na ipinasa sa Department of Justice o sa PAOK. O sabi ni Jason sa malabo pa sa burak ng lubluban ng kalabaw. Ibig sabihin imposible. Nasa isip niya na imposible. Malabo pa sa burak ng lubluban ng kalabaw ito dahil dadaan pa sa extradition procedure si Guo. Ayan ka na naman in-underestimate mo yung kakayahan ng gobyerno In-underestimate mo na naman dito si Abalos In short, ang ini-insist niya, pinapanindigan niya, hindi madadala nito nila Abalos si Alice Guo pabalik ng Pilipinas. Siguro, nabiktima rin siya doon sa fake news na may swap, na gusto i-swap. So, hindi siya naniniwala. Kasi may extradition procedure daw yan, medyo mahaba-haba yan yung kanilang paniniwala. Mamayang alas 10, ang oras natin ngayon ka-coffee alas 9. Isang oras na lang, inaasahan natin na darating na itong eroplano, lulan, itong si Alice Guo at ang ilang opisyal mula dyan sa Indonesia. Mabiverify natin mamaya yan. 1 hour na lang. Pero nagkaroon na po ng official statement ang DILG and they invited media organizations to cover the arrival of Alice Guo. Mag-i-invite ba yan kung hindi? Nasa balita ng GMA News na tinurn over na ng Indonesian authority itong si Alice Guo sa Pilipinas. So anong ibig sabihin yan? Tapos, paninindigan ito ni Jason sa kailangan na naman dumaan sa extradition treaty. Kaya malabo pa raw sa pinaglubluban ng kalabaw. Nako, kasi yan lang ang gusto nyong paniwalaan. Itigil mo na yung kaka-fake news mo, Jason sa. Pahiyang-pahiya itong matanda na ito. Katunayan, malabo pa rin itong extradition. Ito, very negative talaga itong matanda. Katunayan, malabo pa rin itong extradition dahil stateless si Mayor bunsod ng cancellation ng kanyang Philippine passport. Stateless daw ito ka-coffee. Ganun ba yun? Ibig sabihin, pag kinancel mo ang passport, stateless ka na. So hindi siya naniniwala dito sa extradition treaty na yan dahil cancel na raw po ang Philippine passport ito. In other words, hindi na siya Pilipino sa mata ng mga batas. Di kung hindi na siya hinahabol ng gobyerno ng Pilipinas, bakit mag-aaksaya pa? Bakit magko-coordinate pa dyan sa Indonesian authority para madala ito at mapanagot dito sa Pilipinas? Nako, negative kasi puro negative, puro kasinungalingan itong pinaggagawa ni Jason sa. Teka, hanapin natin ka-coffee. Itong balita na ito ka-coffee. Yan. Nasa GMA News Online ito. Ewan ko kung ano yung reference nito ni Jason sa at confident siya na hindi madadala itong Alice Guo. Si Alice Guo na interview pa siya. In fact, sabi niya fine daw siya. Headline ng GMA News Online. Sige, Jason, dapat dito ka nagbabasa Mas credible itong mga organization na ito. Wag puro SMNI Sabi niya, Alice Guo in Philippine custody. Na-turnover na kasi yan sa kustodiya ng Pilipinas. Sabi niya, I'm good. In fact, masaya siya sa mga litrato. Hindi ko alam kung bakit siya masaya, o kung anong ibig sabihin ng mga ngiti na ito ni Alice Guo. Pero wala tayong magagawa yan. Gusto niya, ganyan yung kanyang emosyon sa kanyang litrato, kasama ang ilang mga opisyal ng Bureau of Immigration at ganoon din po ng DILG at ng Philippine National Police. Emosyon yan Ano magagawa natin dyan? Baka nang iinis siya di ba? Style niya yan. Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo appeared to be in high spirits
when members of the media asked her questions during the turnover of her custody from Indonesian to Philippine authorities. In a video taken by GMA Integrated News, Jan Consulta, Guo held her both thumbs up when asked if she was okay. Sabi niya, I am good. Nakaganon ito ka-coffee. I am good. O sige, ayan, para makadalo na ito ng Senate hearing. Kasi may mga pangalan pa na hindi lumulutang dyan sa Senate hearing na yan at lalabas kung sino may mga kaugnayan dito sa Pogo na yan. Kaya importante si Alice Guo nandito dahil key player siya dito eh. Siya yung nagsinungaling dyan eh. Marami siyang pagsisinungaling at marami siyang kinakailangan linawin sa investigasyon na yan na ginagawa ng Senado and even ng House of Representatives. Tingnan natin yung mga ampon stories niya, etc. Paano siya nakalabas ng bansa, paano siya, may tumulong ba sa kanya ng mga immigration officers para makalabas ito, backdoor o kung saan man yan. Kasi marami ang mga teorya na hindi totoo na backdoor ang naging exit way ni Alice Guo papunta ng Malaysia. Sabi niya, she answered yes on whether she was confident she could answer the accusation against her. Bureau of Immigration Fugitive Search Unit Chief Rendel Ryan C. said they just have to process Guo's deportation clearance before transferring her to her scheduled chartered flight, which is expected nga ka-coffee na darating po sa Pilipinas ngayong araw po ng Huwebes. 10 o'clock po yan ng gabi dahil may invitation na po sa media na ipinadala itong Department of the Interior and Local Government o ang DILG. Sabi niya, sabi ni C ng Bureau of Immigration, ang importante, ma-deport natin siya within the 7 hours or 6 hours na lang siguro na time frame natin ngayon, sabi ni C. Nakasampa na yung kaso sa human trafficking at money laundering case. Titingnan naman natin kung ano pa ang makikita natin lalo sa kung paano siya umalis. And once and for all, maaari nang matuldukan yan, sabi ng National Bureau of Immigration Assistant Director Lito Magno sa kanya pong panayam dito sa GMA. Importante may kaso kasi ang paninindigan niya lang naman itong currently ang mag-hold sa kanya itong subpina na inisyu ng Senado laban dito kay Alice Guo. So since ma-deport na siya, assuming na dumating na ito mamayang alas 10 ng gabi, walang conflict at nandito na ito sa Pilipinas, dyan na muna siya. O saan ba siya? Sa immigration, sa NBI o kung saan custody o kung sa Senado para pag nagkaroon ng hearing agad naman yan priority yan sa Senado, magkaroon ng hearing, mapaupo siya dyan. Dahil naka-cite in contempt ito, ka-coffee. Guo, ayan, nasabi na natin itong kaso niya ka-coffee, yung kanyang kaugnayan dito sa mga illegal na operasyon ng Pogo. Yung kapatid niya ka-coffee, si Wesley Go, siya naman po ang kasintahan ni Cassandra Ong. Si Cassandra Ong, ito rin isang controversial na ito ka-coffee, siya yung nag-hire kay Harry Roque bilang abogado ng Whirlwind daw, etc. So kung inyong matatahi itong mga storya na yan, kung kayo madalas mag-monitor dito sa mga hearing na yan, familiar kayo ka-coffee sa mga pangalan at sa mga narrative nila dyan. So may nilabas ka-coffee na invitation sa media itong DILG. Sige, basahin natin ito kasi dito lalo mapapaya si Sonsa sa sinasabi niya na mas malabo pa sa lubluban daw ng kalabaw na maiuwi itong si Guo dito sa Pilipinas. Teka, kung inyo nakikita media advisory yan ka-coffee. Inisyo po yan ng DILG. Kung makikita nyo sa itaas, ang logo po ng DILG at ang logo po ng Bagong Pilipinas. Media advisory dated September 5, 2024. Para kanino po itong advisory na ito? To all DILG beat reporters. Kasama po dyan ang print, radio, TV, photography, photogs, e-news writers. Sige, basahin natin ang nilalaman ng advisory. You are all invited to cover the arrival of dismissed Bamban Mayor Alice Guo from Indonesia today. Jason narinig mo yan? Arrival, ibig sabihin darating si Guo dito sa Pilipinas. Akala ko ba malabo pa sa sabsawan, ang tawag niyan, sa lubluban ng kalabaw. Ito na in-announce na ng DILG yung arrival alas 10 po yan ka-coffee, alas 10 ng gabi, September 5, ngayong araw po yan ng Huwebes at the Royal Star Hangar dyan po sa Pasay City. DILG Secretary Benjamin C. Abalos Jr. is expected to be there. Kasi nandiyan siya, kasama siya dyan ka-coffee na umalis papuntang Indonesia.
Ito naman, pinupuna nila si Abalos. Bakit kailangan para pumunta dyan sa Indonesia? Alam nyo, kung hindi man siya pumunta, pupunahin nyo. Ngayon na pumunta, pinupuna nyo. Mga DDS, walang kakontentuhan ito mga to. Ayaw nyo yan, mas mabilis ang pag-aksyon, opisyal mismo ng gobyerno ang pumunta dyan. Ibig sabihin, kung makikipag-usap ito sa kanyang counterpart dyan po sa Indonesia, mas magiging mabilis ang proseso. Siyempre, may courtesy din yan eh. May respect din yan eh. Siyempre, iisipin ng Indonesian authority. Ganito ka-importante itong case na to dahil even yung Minister Ka-Coffee o yung secretary mismo ng Interior and Local Government ay lumipad pa papuntang Indonesia. Ibig sabihin, importante itong kaso na to and they have to cooperate, they have to grant the request of the Philippine government. Di ba malaking ibig sabihin niya? Pero binabash ito ng mga DDS. Bakit daw kinakailangan pang pumunta ni Secretary Abalos? Kayo talaga, oo, kung hindi pumunta, ibabash nyo rin. Ano ba talaga? Hindi na kayong maintindihan dyan. Magsitigil na kayo dyan sa mga ganyan yung mga reaksyon. For inquiries, sabi ng media advisory, no, for inquiries, please contact this person. May pangalan, no? At andyan po yung contact number at andyan din po ang email address. Thank you and stay safe. Yan po yung advisory ng DILG patungkol po sa pagdating. Inaasahang pagdating ni Alice Guo ngayong gabi po yan, alas 10, alas 9:14 na Ka-Coffee. Yan, tingnan natin yan. And ako, very confident na kasama po ni Secretary Abalos yang si Alice Guo dyan sa chartered plane na yan na inaasahang darating ng alas 10. Pahiya ka na naman dito, Jason sa. O sana mag-delete ka naman ng mga post mo, mag-update ka naman, hindi yung nasasanay ka dyan, kaka-fake news mo, di ba? Pangit naman tingnan yan. O siya, sige Ka-Coffee, anong say mo dyan? Sige, comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para nabasa rin po ng iba nating mga Ka-Coffee yan. Kung nasa Facebook po kayo, please pasuyin na lang ha. Like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, click nyo lang po yung subscribe. Nandiyan po sa baba yung subscribe at yung bell button, i-hit nyo na rin yan Ka-Coffee. At kung may opinion kayo, may mga reaction kayo, kumusta kayo dyan, may gusto kayong sabihin, ilagay nyo dyan sa comment section, no? At i-like na rin Ka-Coffee itong video na to para sa ating attendance check. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat Ka-Coffee sa mga sumama ha. Ingat kayo Ka-Coffee at huwag kayong maniniwala sa mga fake news na pinapakalat ng kampo ng kadiliman, ng kampo ng mga DDS, ng kampo ni Jay Zonsa. Huwag kayong maniniwala dyan, puro fake news po yan. Alright, sige, paalam sa inyo Ka-Coffee, ingat kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!